Hello, Kathden fans! Kathden nag-uusap na naman sa kanilang mga damit at saka Hollywood training ni Sir Alden mga kasembreros. Yan ang ating mga items at marami pang iba mga kasembreros. Unahin natin ito, no? Ang cute ng ginawa ng isang dito, ng isang Kathden admin. Pinagtabi niya, no? Pinagtagpi-tagpi mga kasembreros yung damit, no? Or outfits ng Kathden mga kasembreros na alam natin ay yung kay Ma'am Catherine meron siyang silhouette, no? Parang silhouette, parang siya, parang may blue pa rin mga kasembreros, may green, no? Parang talaga sila kay Sir Alden din gano'n, may light green, may blue. So twinning talaga, parang nausap sa damit pa lang mga kasembreros. Sabi niya ito sa caption niya ay RJ and Catherine doing what they do best, separate projects together in our hearts, Kathden Hearts. So yun siya mga kasembreros. So salamat sa Kathden admin din na ito. Hindi ko na pa yung parang yung pangalan niya, something na scrambled na mga na mga letters, no? Sorry po, hindi ko nakuha. Hindi siya si Mark Prim eh. Si Mark Prim sa TikTok ay talagang rin yan eh, Kathdenatic na solid mga kasembreros. So yun, si RJ ay si Richard Fulkerson Jr. mga kasembreros, no? Twinning at nag-uusap ang Kathden sa damit pa lang mga kasembreros. And then ito, so pinagtagpi ng isang admin. Alam ko Catherine Blue Hearts din eh. Si Mami Min, no? Si Ma'am Catherine at saka si Alden. Parang in one frame mga kasembreros, pinagtagpi niya rin yung mga litrato. Dito ay si Mami Min at saka si Ma'am Catherine, naka-red si Ma'am Catherine, tapos ay naka-smile siya mga kasembreros, no? Sobrang guwapa, sobrang ganda no, Ma'am Catherine mga kasembreros. Dito sa alam naman natin na no? Hindi na pa si Sir Alden at saka si Mami Min ay sobrang close na hello, love, goodbye days pa lang mga kasembreros. Alam natin na sila ay parang magnanay na rin, and knowing Sir Alden na he's been longing for a mother figure mga kasembreros. Kung kaya siguro nung dito yung promo pa lang ng hello, love, goodbye, and then hello, love again. So alam mo yung may good record, no? May good character si Sir Alden. So sinong hindi mapapamahal sa isang tisoy mga kasembreros, no? At pambansang bae na nakita natin nung promo ng Hello Love Again ay sobrang, nung Hello Love Goodbye hindi gaano no? Kasi dito parang out of nowhere lang kasi yung Hello Love Goodbye talaga na movie mga kasembreros. Parang walang mag-expect kasi trial yun eh, no? Yun yung pinakaunang kumbaga salang at saka kumbaga collaboration yon. Parang pinakaunang collaboration ng ABS-CBN at saka GMA. Parang kumbaga experiment. So yun, parang ginawa nilang experiment mga kasembreros. Sina Ma'am Catherine at ni Sir Alden na kung pwede palang gumawa ng box office ang pag pinagsama ang dalawang magkalabang networks dati. So which is hindi sila hindi nagkamali at hindi na failure, bagkus ay hinawakan ng or nakuha ng Hello Love Goodbye ang highest grossing Filipino film of all time for how many years din? 5 years yata, no? 2018 yes, 2018, 2019, tapos 2024, almost 5 years mga kasembreros, kasi naagaw ng rewind ni Dingdong at saka ni Marian. Tapos ay nakuha ulit nila after isang taon lang. So di ba grabe yung tandem talaga ng Kathden mga kasembreros. So pag sila ang nagsama. So yun, yung bonding, yung closeness ni na Mami Min, bumisita pa siya of course sa bahay ni na Kato, na alam naman natin na bumisita siya once in a while mga kasembreros, lalo nung birthday ni Ma'am Catherine. At saka yun talagang so hindi naman nagtatapos at hindi matatapos yun doon, hanggang ngayon alam ko nagko-communicate pa rin ang pamilya, sina Mami Min at saka si Sir Alden mga kasembreros, na hindi lang of course hayagan or sinasa publiko mga kasembreros ang privacy ng kanilang communication. So dati pa lang talaga na-establish ng relationships nila, and we're very sure na yung kanilang communication ay on pa rin sa ngayon. And yun nga, talagang grabe.
parang walang nag-expect na yung Hello Love Goodbye ay magiging blockbuster. Parang lang kasi siya sumulpot na parang kabuti, tapos nung sumulpot siya ay grabe palang impact, no? Kasi OFW, no? Talaga pag OFW mga kasembreros ang kwento, talagang papatok siya and umani ng maraming parangal mga kasembreros. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo mga kasembreros. Grabe, no? So talagang cut din lang sa kalam mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden, no, next item natin, nag-training siya. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito, yung kanilang magiging movie dito. Bago siya, no? Bago siya. Tapos hindi ko rin alam kung sa series or movie. Kasi wala pa siyang talagang dinrap mga kasembrero. Talagang palaisipan to. Kasi dito, may picture na siya ng marami na sila. So bago ito, tapos siguro mga martial arts, action movie, yung siguro gagawin nila dito mga kasembreros, no? Hindi ko maano. So grabe, no? Mapa-action, mapa-drama, mapa-comedy na lang yata yung walang kasi medyo din kasi Alden sa comedy. Romantic movie, no? Rom-com. So talagang all-in-one si Pops Alden, director na, at saka dito marami siyang marami sila na may dito, may bato, may stick mga kasembreros, no? Or martial arts stick mga kasembreros, at saka iba dito ay artificial na espada. 2, 4, 6, no? 6 yung kanyang martial artists na mga dito na kasama mga kasembreros. So ang nakalagay sa caption dito ay Guru Larry St. Clair. So ito yung nagpicture siguro, no? Pero hindi ito yung pinaka main na trainer ni phenomenal box office cinema king. And hindi ito si Ron Baliki. Iba yung si Ron Baliki na pinost din natin nakarang araw or kahapon yata yun. Si Ron Baliki yung isa rin sa kanyang mga trainers, mga kasembreros dito sa ginagawa niyang action, di ko lang kung action movie project or isa siyang tawag dito, series or basta abangan natin ito. Pwede rin namang hindi. Kasi kung production number lang niya sa fan meet sa December 13 ay hindi naman siguro ganito ka-intense yung kanya magiging training mga kasembreros kung yun lamang ay para sa production number or intermission number niya doon sa fan meet sa December 13 sa Santa Rosa, Laguna nga mga kasembreros. So pero aabangan natin ito, no, kung ano nga talaga itong gagawin ni Sir Alden. And then ito, next item natin, no, of course, na-miss natin ito, yung pinost ni Sir Alden na verse of the day mga kasembreros, no? Matthew 19:26, with God all things are possible. Amen and amen. So louder, Sir Alden. So Matthew 19, isa sa mga gamit na gamit at isa sa mga pinaka-powerful na verses mga kasembreros na nagpapatunay na nagsosolidify ba, no? Nagpapatibay na ang salita ng Panginoon, ang power ng Panginoon ay walang imposible sa kanya at lahat ay posible mga kasembreros. So yon talagang and medyo matagal-tagal na siya na hindi nakashare ng verse mga kasembreros. Hindi ko alam kung pero yung prayer of course ay nakakapag-share naman kasi sobrang busy pa naman ni Sir Alden mga kasembreros. Malamang ay hindi na siya gaano nakakaano sa social media minsan. So pero alam ko meron silang social media manager, na nagma-manage ng kanilang pinopost, ano yung dapat i-post, ano yung dapat hindi, ano yung kailan dapat. So ganun mga kasunod, social media marketing strategy. So parang ganun mga kasembreros. And then ito, last item natin mga kasembreros. Natutuwa ako dito sa pinost ni Girlie Zelshin Osni. Sabi niya, sa mga Catinatics dyan, kaway-kaway. Sabi niya gano'n. So, solid dito ng Catinatic mga kasembreros. And naka 404 likes siya, ha. Pagka ganito na 404 likes, ibig sabihin ang dami na niyang
reach mga kasembreros or naabot na social media pages din po. So 123 comments. Hindi ko na inisa-isa mga kasembreros. Alam kong mga Cathinatics din ito nag-comment dito, no? Na 123. So nag-agree at saka solid na Cathinatics din sila mga kasembreros. So hanggat walang umaamin na may boyfriend, may girlfriend, ay solid tayo mga kasembreros na Cathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Cathin items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is 11 or November 20, 2025. Thursday na po mga kasembreros, no? Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang cute po nito ha. Ang title natin ay Gaya ng Ulan. Psalm 72 verse 6, He shall come down like a rain, ulan, no? Upon the grass before the mowing or before mowing, like showers that water the earth. Napakaganda po nito mga kasembreros. And napaka-cute, no? Gaya ng isang ulan daw na tumutulo, no? Pumapatak mga kasembreros, parang mga ambon, parang mga dew mga kasembreros. So, ang tinutukoy dito ay yung He mga kasembreros ay si God, no? Or si Lord Jesus Christ mga kasembreros. Kasi 'di ba kapag ang isang lugar ay tuyo, kailangan ng ulan, kailangan ng pampataba ng lupa mga kasembreros na para mabuhay. So kailangan mag-ulan. So Jesus Christ, God ay nagbibigay sa atin ng ulan, no? Especially sa amin dito kasi ang tanim namin ay talagang gulay, mga prutas, no, mga kasembreros. So kailangan talaga ng ulan. So wag lang sobra-sobra mga kasembreros. So dito ay ang Psalm 72:6 ay nagpo-provide sa atin ng incredible poetic image, no, ng isang ruler, ng isang hari, ng isang Diyos na nagbibigay ng care, ng concern, no, in general. Ay kagaya ng isang ulan daw ay nagpo-provide siya ng pag-iingat, ng protection, ng concern, ng shield ng kasembrero sa any harm ng buhay. Blessing, so blessing din, nagpo-provide din siya ng blessing mga kasembreros. Kasi di ba minsan niya, umulan. So pag matagal ng tuyo ang isang lugar tapos umulan, it's a blessing talaga mga kasembreros. And rejuvenation, so pagbabalik uli, no? Rejuvenation mga kasembreros. Let's say, yung isang lugar ay tuyo na, so kapag ulanan yan, tutubo ang mga halaman at ang mga damo, no, para sa mga hayop mga kasembreros. So ito po ay nagpipinta ng isang malinaw na picture or larawan mga kasembreros na isang hari na descending like a rain. Okay, Jesus Christ, no, upon mown grass, suggesting how a good leader refreshes and nurtures their people. So kumbaga pa ang isang matino at saka mabuting leader mga kasembreros, no, after the welfare ng mga tao at hindi ng kanyang sariling bulsa, ay nagsasadya, parang refresher mga kasembreros, diba? Hindi naman sa pagkukumpara, pero ang mga tao kapag si Sarah dumadating, kahit mga bata, no, gusto makiss, no, si Sarah mga kasembreros. Meron nga doon, hindi ko na na-save yung picture, no, yung bata, parang may binigay si Sarah na, Ma'am Sara Duterte. So hindi pa ako nangangampanya ha, ginagawa ko lang illustration mga kasembreros, and they're not perfect leaders. Pero yun, no, nakita ko na dito, pagdating ng bata, pagkabot ng bata, ayaw niya pang bitawan yung kamay ng bata, no? Ayaw pa ng bata bitawan ng kamay ni Ma'am Sara kasi gusto pa niyang humalik daw, mag-kiss sa pisngi ni Ma'am Sara. So nagulat si Ma'am Sara, so kung kaya ay pinagbigyan ni Ma'am Sara na mag-kiss yung bata na sa pisngi. So nakita mo yung kung pa yung leader, no, makukumpara mo talaga mga kasembreros yung good leaders, no, they're not perfect, yes, but kung pa yung welfare, yung iisip nila, yung nasa loob nila, yung intention nila mga kasembreros is for the welfare of yung people, no, yung community natin mga kasembreros as a whole. Just like rain gives life to mowed grass, conveying the idea of returning to a flourishing state, a beloved ruler provides sustenance and conditions that encourage the people, communities, and the nations to thrive. So, ibig sabihin ng thrive ay lumago, no? At saka mag-develop ang mga kasembreros into a better and more suitable society. The comparison of a king coming down like rain indicates that this ruler does not act with oppression, pang-aapi na naman, or harshness, no, pagiging brutal or tawag dito sa Tagalog mga kasembreros ay stricto or ano nga ba yung ibang term sa Tagalog ng harsh mga kasembreros. So parang yun, stricto, parang kamay na bakal minsan, no, ganun siya mga kasembreros.
So tigasin, no? But rather in a manner that is gentle and loving. The depth of the metaphor highlights ideals of compassion, guidance, stability, and the nurturing aspect of leadership. It transcends societal structures by illustrating that true leadership requires understanding, kindness, and a commitment to ensuring the growth and well-being of the governed. So, well-being of the governed. So, kung sino yung kanilang sasakupan, let's say sa Cebu, let's say sa Palawan, let's say sa Marinduque, Masbate, and so on. So, sa mga lugar mga. So, welfare dapat ng kanilang gino-govern na community, ng mga taong yung hinahanap at ginagawa ng leader. So, para siyang para siyang isang ulan mga kasos nga niya, nag-nourish nag-nurture ng mga tao doon. So, kasi 'di ba, kapag ang leader ay hindi mabuti, no, sakim at saka gahaman, magnanakaw, ay para itong baha na tumatangay ng mga buhay mga kasambreros. Hindi siya ulan kundi baha, flash floods at saka lindol. Walang mabuting may bibigay or may bibigay doon sa community, bagkos ay disaster ang kanilang dulot kasi nga mga magnanakaw. It transcends. So sabi dito, this quality of leadership is celebrated in Christian scriptures, where God is often referred to as a shepherd and protector. So it evokes principles that define righteous governance, echoing the biblical principles laid out through various verses such as Proverbs 29:2. So yung Proverbs 29:2 mga kasambreros ay tumutukoy din siya sa isang righteous na nasa authority ba, righteous na leader mga kasambreros, na kung saan ay nagre-rejoice ang mga tao kapag ang leader ay makatarungan or after of the welfare of the people, na kung saan ay kung masama ay sila ay namimighati at ayaw nila mga kasambreros. Hence, the image of the rain that this verse brings forth is profound, symbolizing various divine attributes that guides us toward that is true and righteous. So, yun nga, no, mga kasas. Sa ibang version kasi is truly Lord's leadership, Lord's leadership is like refreshing rainfall that awakens our hopes and revives our spirit. So, ganun din siya mga kasembreros. Ang meaning niya, yung definition ay magkapareho lang din mga kasembreros. So, napaka-crucial nito kasi yung entire Psalm 72 mga kasembreros, specifically sa verse 6, ay attributed kay King Solomon pala ito mga kasembreros, and serves as a prayer for the king's reign. Kasi diba si King Solomon ay hari ng Israel at that time mga kasembreros. It expresses deep desires for justice, peace, prosperity, and righteousness to flourish in the land. The psalm highlights the role of a king as a protector, a champion of the weak, and the source of hope for righteousness and flourishing of his people. So, yun siya mga kasembreros, no? Ang dito is yung yung general role or responsibility ng isang leader ay proteksyonan mo kagaya ng isang tatay sa isang pamilya or nanay sa isang pamilya. Ang role nila ay proteksyonan, alagaan yung kanilang mga anak, mga kasembreros. So, ganun dapat ang pagtingin ng ng mga leaders natin sa society, na mga anak, mga kapatid nila tayo, so that they will be more caring, loving, and compassionate sa atin. Hindi yung tayo na yung agrabyado ay tayo pa yung pagnanakawan mga kasembreros, tayo na yung mahirap ay tayo pa yung pagnanakawan. So, yun nga, no? Napakasakla, pero we believe na kung ang justice ay matatamo din ang bansang Pilipinas mga kasembreros. Hindi man sa ngayon, pero alam natin darating iyon sa kanyang tamang panahon. The key elements of Psalm 72 verse 6 include the roles and symbolism brought forth through the metaphor of rain and the significance of Nazarite leaders' character traits. The phrase shall come down like rain and encourage leaders to adopt a gentle, caring approach. The mentioned mown grass is also symbolic. Freshly mown grass is an image associated with the rejuvenation and new beginnings. Kasi di ba yung naputol na grass or ginamitan ng lawn mower, ay yun siya, no? So after nun ay may tutubo mga kasembreros na mga bagong damo or bagong halaman. So, sa final thought natin, leaders create thriving environments conducive to personal and communal growth. As we live out our responsibilities, we are encouraged to seek ways to promote development within those we influence. Understanding that leadership involves growth fosters careful consideration of our decisions. In doing so, we begin to mentor others and equip them
for success rather than seeking our own gain. So, hindi lamang siya sa atin mga kasembreros, no, kundi especially sa mga tao sa community mga kasembreros, na kung saan ay mga leaders po ang talagang pinaka-responsible sa kanilang nasasakupan. Alright, so yun lang po sa ating Word of God na may title na Gaya ng Ulan mga kasembreros. So sana po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katarungan, no, hustisya mga kasembreros sa ating society, and of course sa ating pamilya in general. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next time mga kasembreros, paalam po.